Tumalon ang bumbero mula sa ika-18 palapag upang iligtas ang dalaga. Sinong mag-aakala na mahuhulog ito sa protective cushion? Muling bumagsak ang dalawa sa lupa. Niyakap ni Jahong ang maliit na batang babae ng mahigpit at maingat sa kanyang dibdib. Mabilis na lumipas ang mga alaala ng kanyang buong buhay. Sinong mag-aakala na pagkatapos noon, hindi man lang nasugatan at nagising si Jahong. Nakita ang maliit na batang babae na tumatakbo papunta sa kanyang mga magulang. Nakahinga na lang siya ng maluwag. Ngunit nang batiin niya ang kanyang mga magulang, parang hindi nila narinig. Sa oras na ito, narinig ni Jahong na may tumatawag sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin at natuklasan ang 2 taong nakasuot ng itim na lumitaw sa ilalim ng gusali. Sinabihan sila ni Jahong na pumunta ng mabilis, napakadelikado ng lugar na ito. Ngunit nakita niya ang kanyang sarili na nakahandusay sa lupa. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagtataya ng kanilang buhay upang mailigtas siya. Natigilan si Jahong, na pagtanto niyang maaari na siyang mamatay. Ang 2 taong nakasuot ng itim ay ang mga mensahero ng impyerno na dumating upang kunin si Jahong. Si Jahong ay likas na umatras. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ko maiwan ang nanay ko. Ngunit malaya pa ring lumipad ang kanyang katawan at sinipsip sa dambuhalang bola ng liwanag. Panay ang sigaw ni Jahong na gusto niyang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Pero halatang wala siyang oras para magpaalam sa kanya. Sino ang nakakaalam na isinakripisyo ni Jahong ang kanyang sarili para iligtas ang mga tao at kailangang pumunta sa underworld? Ang unang krimen na hinatulan niya ay pagpatay. Napaka-unfair ni Jahong. Palagi siyang naigang iligtas ng mga tao at hindi kailanman pumatay ng sinuman. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng kung ano-ano, biglang humiwalay ang lupa. Pagkatapos ay lumitaw ang isang nagniningas na bundok. Ang mga kaluluwang hinatulan na nagkasala ay sinusunog ng mabangis na apoy. Itinaas ni Jahong ang kanyang kamay para iligtas sila. Pero pinagalitan siya nitong prison guard. Ito ang parusang dapat nilang tiisin. Si Jahong ay hinatulan din ng hindi direktang pagpatay ng hari ng impyerno. Dahil lamang siya sa bumbero, hindi niya nailigtas ang kanyang mga kasama sa oras. Iyon ang naging dahilan upang isakripisyo niya ang kanyang sarili. Natahimik si Jahong, hindi siya makapagdahilan. Sinong mag-aakalang tatayo ang messenger na nagpoprotekta sa kanya at tutulungan si Jahong na ibunyag ang katotohanan. Noong araw na iyon, sinabihan siya ng kanyang mga kasamahan na iligtas muna ang iba. Ngunit noong nailigtas ko ang 8 tao at bumalik para iligtas ang taong iyon, biglang gumuho muli ang gusali. Naging dahilan ito upang mawalan siya ng gininto ang pagkakataon upang iligtas ang mga tao. Matapos maunawaan ang kanyang kawalan ng katarungan, ang ilang mga pagkakamali ay dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan. Idineklara ng hari ng impyerno na inosente si Jahong. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit kailangan mong lumahok sa 7 pagsubok na tulad nito. Ipasa mo lang. Hindi lang isang beses mo makikilala ang iyong ina sa iyong panaginip, ngunit maaari ka ring muling magkatawang tao ng maayos. Nang mabalitaan niyang makikilala niya ang kanyang ina, gusto niyang agad na sumali sa ikalawang antas. Sinong mag-aakala na ang hell of laziness ay direktang madadaanan? Masigasig siyang nagtrabaho sa buong buhay niya, hindi nag-aksaya ng 1 segundo. Sobrang na-touch ang manager dito. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit nagagawa nitong mag-effort. Sinong mag-aakalang sasabihin ni Jahong ay dahil sa pera? Agad na nagbago ang ekspresyon ng manager. Nakaramdam din ng takot ang mensahero. Dahil lang sa karamdam din ng takot ang mensahero. Dahil lang sa pera ay tinatawag na isang panandaliang bagay sa impyerno. Ang pagmamahal sa pera ay isa ring krimen. Inutusan ng manager ang kanyang mga subordinate na i-activate ang wooden rack. Ngunit ang tanawin sa ibaba ng talon ay nagpalamig sa lahat. Nakita ko na lang sa isang cutting board ang hindi mabilang na mga kaluluwang desperadong tumatakbo. Ang mga taong hindi makatakbo ay direktang nadurage. Tumalon man sila sa tubig, magiging pagkain pa rin sila ng mga sirena. Ito ang parusa ng tamad na impyerno. Sa sobrang takot ni Jahong ay bumagsak siya. Sa kabutihang palad, tumalon ang mensahero sa tubig at hinayla ang bolsa pabalik. Gusto niyang ipaliwanag iyon. Mahilig lang si Jahong sa pera dahil gusto niyang alagaan ang kanyang ina at nakababatang kapatid na may malubhang karamdaman. Bukod sa pagiging bumbero, mayroon din siyang ilang mga side job. Araw-araw ay 2 oras lang ang tulog niya. Kahit himatayin ka, tiyaga, hanggang sa umalis ka, ito ay itinuturing na pahinga. Dahil sa pera, naiimpluwensyahan talaga ng pera. Ngunit ito rin ba ay itinuturing na isang krimen? Ilang normal na tao pa rin ang namumuhay ng ganoon. Si Mrs. Chogang ay lubos na naantig. Marahil ay matagal na siyang nabubuhay sa madilim na impyernong ito. Hindi nagtagal ay hindi niya naunawaan ang pagdurusa sa mundo ng mga tao.
Lumipas din ng maayos ang pass number 2. Ngunit sa ikatlong yugto, kinailangang putulin ni Johong ang kanyang dila. Dahil noong nabubuhay pa siya, nagsinungaling siya. Ito ang Nabi na tagapagbilanggo na nagsinungaling. Dalubhasa siya sa pagpaparusa sa mga sinungaling. Dahil lang minsan niloko ni Johong ang isang batang babae. Malapit nang mabunat ang kanyang dila. Ang mga punong tumutubo mula sa ibaba ay nakatali kay Johong. Papalapit ng papalapit ang mainit na sipit. Siya at nanginginig ang buong katawan niya. Nang makitang malapit ng maipit ang kanyang dila, mabilis na pinaandar ng messenger ang kanyang observation glass. Nais ipaliwanag ang katotohanan sa propeta. Si Johong pala ay nagpanggap na ama niya para magpadala ng sulat. Dahil ang ama ng babaeng iyon ay ang nahulog na kasama. Dahil gusto niyang magkaroon siya ng pag-asa na magpatuloy sa buhay, taon-taon siyang nagsusulat ng mga liham. Bagamat nagsinungaling si Johong, lahat sila ay kasinungalingan na may magandang intensyon. Salamat sa mga liham na ito, naging positibo siya gaya ng sikat ng araw. Nagbago ang mukha ni Nabi. Tutal, maganda naman ang intensyon ni Johong. Agad siyang pinawalang sala ng Nabi. Pagkatapos, ang ika-4 at ika-5 antas ay ang impyerno ng kasamaan at ang impyerno ng kawalan ng katapatan, ayon sa pagkakabanggit. Johong lahat pumasa. Sinong mag-aakala na sa isang marahas na impya? Sinong mag-aakala na sa isang marahas na impyerno, si Johong ay magkakaproblema? Dati lang talaga tinatalo niya ang bastos niyang nakababatang kapatid. At hindi ko alam kung bakit, kahit noong isakripisyo niya ang kanyang sarili, hindi siya pinatawad ng kanyang nakababatang kapatid. Sa oras na ito nabunyag ang katotohanan at naitatag din ang krimen. Kahit ang mensahero na gustong magsalita para sa kanya ay hindi magawa. Nang makitang bukas ang pinto sa impyerno, si Johong ay malapit nang magdusa sa sakit ng pagkadurog ng bato. Muling nag-alok ng kondisyon ang mensahero. Ginamit nilang garantiya ang buhay ng 3 sugo, upang masubukan ang Johong kasama ang huling antas. Ang manager ay hindi maaaring makatulong ngunit tanggapin ang kahilingan. Ngunit kung mahatulan pa rin si Johong sa huling yugto, matatapos na ang kanilang buhay. Sa kabutihang palad, si Johong ay isang anak na lalaki. Ang ika-7 antas ay ang impyerno ng hindi karapat-dapat na kabanalan. Tiwala ang lahat na makakapasa sila. Ngunit nangyayari pa rin ang mga sorpresa. Ang nakababatang kapatid ni Johong, si Suhong, ay naging isang hindi makatarungang multo. Ang impyerno ay puno ng masasamang espiritu. Dapat mahanap ng messenger ang kanyang nakababatang kapatid, kung hindi maaaring muling magkatawang tao si Johong. Ngunit nang magtrabaho si Suhong bilang isang sundalo, nasugatan siya ng bala. Natakot ang company commander na maapektuhan nito ang career niya bilang opisyal. Hindi lang siya nagsumbong, inilibing din niya ng buhay ang kanyang nakababatang kapatid. Ang nakababatang kapatid ay nanatili sa ilalim ng lupa ng isang araw at isang gabi sa lamig. Pagkatapos ay umalis siya sa kawalan ng pag-asa. Hindi lang iyon, tumakbo rin ang kapitan pauwi para sabihin sa kanyang ina na umalis na si Suhong. Galit na galit ang ina. Bakit hindi makatarungan ang nakababatang kapatid? Hanggang sa natagpuan siya ng messenger. Tumanggi pa rin siyang sumuko. Ngunit ang sundalo na nakasugat sa kanya ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Palihim na iniwan ni Dongyon ang kinaroroonan ng kanyang inilibing na kapatid sa ina ni Johong. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang sarili. Nakonsensya siya nang makita ang sundalong lagi niyang inaalagaan kaya nagpakamatay siya. Parang hindi nagalit si Suhong gaya ng dati. Nakiusap siya sa messenger na iligtas na lang si Dongyon at babalik siya sa underworld. Ginamit ng sugo ang espada para iligtas ang mga sundalo. Marahil sa kaunting init, lahat ng galit ay malulutas. Ngunit sa oras na bumalik si Suhong kasama ang mensahero, niyakap ng bingi at pipang ina ang banner at nagmamadaling pumasok sa kwartel. Dahil para patunayan na hindi nag-desert ang anak ko, hinawakan niya ang karatula at nagmamadaling pumasok sa kwartel. Umaasa siyang may makakita sa kawalan-walan ng katarungan sa pamamagitan ng karatula. Ang anak na pinalaki niya ay hindi kayang iwanan. Ngunit ang lahat ay nakatayo lamang na parang mga estatwa na gawa sa kahoy sa lugar. Isang commander lang ang humakbang. Tinapak ng ina ang karatula na umaasang tutulungan siya ng commander. Pero napailing na lang siya, hinawakan ang sulok ng shirt niya at hinayla palabas. Pero halatang pinaghandaan ng ina. Nanginginig siya at kinuha ang mapa para ipakita sa commander. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makita ang kinaroroonan ng 5-pointed star na iyon, nagbago ang ekspresyon ng commander. Pagkatapos ay pinagulong niya ito sa isang bola. Hindi alam ng ina ni Johong na ang kanyang anak ay inilibing ng buhay ng lalaking ito. Natatakot siyang malantad ang bagay na iyon, kaya't hiniling niya sa isang tao na itaboy siya. Sinubukan ng ina ni Johong na magpumiglas. Nawalan na siya ng isang anak,
Hindi niya kayang mawala ang isa pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinulak siya ng commander. Tuwang-tuwa ang ina ni Jahong kaya nahimatay siya. Ngunit nakita ng hindi makatarong ang kaluluwa ni Suhong ang lahat. Ito ay labis na mapangahas. Nabasag ang balat sa mukha niya. Naging masamang espiritu siya. Dahil sa matinding hinanakit, naputol ang mga posas ni Suhong. Walang pakialam si Suhong sa paghiwa-hiwalay ng kanyang kaluluwa. Sa ngayon gusto lang niyang protektahan ang kanyang ina. Itinapon niya ang messenger. Nagkaroon ng malaking sandstorm sa isang kisap mata. Nawalan ng kontrol si Suhong, kaya tumawag na lamang ang messenger para humingi ng tulong. Ngunit malinaw na maraming tao ang hindi makontrol si Suhong. Sinong mag-aakala na ang sama ng loob ni Suhong ay makakasama ng kaluluwa ng kanyang kapatid? Halos hindi na siya makatakas. Nang makitang lalamunin na ng sandstorm si Jahong, walang magawa ang messenger na magtaas ng ulo at sumigaw. Ngunit iyon ang magsasabi kay Suhong ng sitwasyon. Baka kasi closeness lang kaya nawalan ng kontrol ang mga tao. Ngunit tanging pag-ibig lamang ang makapagpapagising sa atin. Binawi ni Suhong ang sama ng loob, agad siyang sumuko sa messenger. Ngunit naabot din ni Jahong ang huling pagsubok sa underworld. Naniniwala ang lahat ng mga mensahero na makakapasa siya ng maayos. Anyway, filial din siyang tao. Sinong mag-aakala na sa observation mirror ni Pluto ay may imaheng papatayin niya ang kanyang ina? Hindi makapagdahilan si Jahong. Bata pa lang kasi siya, may sakit ang nanay niya na mahirap lagpasan. Wala talaga siyang pera para magpagamot. Noong una ay gusto kong patayin ang aking ina at pagkatapos ay uminom ng lason kasama ang aking nakababatang kapatid. Ngunit sa huli ay hindi pa rin magawa. Tumakas siyang mag-isa sa bahay sa loob ng 15 taon. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi na siya muling nakita. Ito ang sikong itinatago niya sa kanyang puso, at ang guilt na nararamdaman niya sa buong buhay niya. Galit na galit ang hari ng impyerno at agad na inutusan si Jahong na huwag tumakas. Ngunit patuloy siyang nagmamakaawa, tatanggapin niya ang anumang parusa. Gusto lang niyang makita muli ang kanyang ina at humingi ng paumanhin dito. Ngunit huli na ang lahat para pag-usapan ang mga bagay na hindi nagawa sa nakaraang buhay, at huli na ang lahat para pag-usapan ang mga bagay pagkatapos pumunta sa underworld. Sinong mag-aakala na sa sandaling ito ay mayayanig ang langit at lupa? Na-activate na pala ng nakababatang kapatid ang viewfinder. Gusto niyang bigyan ng kamay si Jahong. Sa tulong ng messenger na si Suhong, inanunsyo ang panaginip sa ina. Nagpaalam muna siya sa kanyang ina. Console him na malapit na siyang mapunta sa langit para matupad ang kanyang pangarap. Pagkatapos ay magmakaawa sa iyong ina, patawarin mo ang iyong kapatid na hindi nagpaalam sa loob ng 15 taon. Sinong mag-aakala na ang isang ina na naging pipi sa buong buhay niya ay nakakapagsalita sa kanyang panaginip? Anak, hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan, anak ko. Kasalanan ni mama ang lahat. Matagal na pala alam ni nanay. Hindi niya sinisisi ang kanyang anak. Dahil siya ay may sakit, ang pamilya ay gumuho. Hindi na makatayo si Jahong. Palagi niyang iniisip na kinasusuklaman siya ng kanyang ina. Ngunit sa isang relasyon, ang paghingi lamang ng tawad ay maaaring malutas ang awayan. Si Jahong ay nawalan ng 15 taon. Ang larawang ito ay nagpakilo sa hari ng impyerno. Pinunit niya ang verdict paper. Habang ikaw ay nabubuhay pa, makakatanggap ka ng taos-pusong kapatawaran mula sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi magpaparusa si Hades. Sa wakas ay muling magkatawang tao si Jahong. Tinakpan siya ng liwanag, ngunit walang oras para ipaalam sa kanyang tanggap ka ng taos-pusong kapatawaran mula sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi magpaparusa si Hades. Sa wakas ay muling magkatawang tao si Jahong. Tinakpan siya ng liwanag, ngunit walang oras para ipaalam sa kanyang ina ang tunay niyang iniisip. Mabuti na lang at lihim na naihatid ng messenger ang inihanda niyang regalo para sa kanyang ina. Ganyan ang sarap ng pagkamis sa nanay ko. May sulat din siya. Gusto nang umuwi ni Jahong, gustong yakapin ang kanyang ina. Nang makita ang sulat, napaluha ang ina. Pero huli na ang lahat. Marahil ang bagay na hindi natin maitatapon ay ang pag-ibig. Habang may oras pa, hindi pa umaalis ang taong iyon. Mahalin mo ang taong nasa tabi mo. Sana mahal din ako ng taong mahal ko. Sa wakas, matutong mahalin ang iyong sarili.